Sa video ito pag-usapan natin ang qualifications, requirements at process sa pag-a-apply ng SSS Calamity Loan. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Alam niyo ba na meron na kayong maaring malapitan upang makatulong sa pagbangon pagkatapos ng kalamidad? May mga Government-Owned and Controlled Corporation or GOCC na nag-o-offer ng Calamity Loan. Ito ay short-term loans o pautang na ipinagkakaloob sa mga residente sa mga lugar na labis na napinsala ng isang kalamidad, gaya ng bagyo, lindol, pagputok ng bulkan at iba pa. Maaari kayong mag-apply ng Calamity Loan kung ang inyong lugar ay dineklara sa ilalim ng State of Calamity. Isa ang Social Security System o SSS na nagpo-provide ng Calamity Loan sa mga empleyado mula sa pribadong sektor. Alam niyo ba na katumbas ng isang sahod ang maaring utangin ng isang membro ng SSS? At maaari niyo itong bayaran sa loob ng 2 taon or 24 na monthly installment na magsisimula 2 buwan pagkatapos maaprubahan ang iyong loan. Kung noon nasa 10% ang magiging interest nito, ngayon nasa 7% na lang ng halagang inutang kada taon ang interest o tubo na ipapataw ng SSS sa iyo. At may good news din para sa gustong mag-apply ng Calamity Loan dahil na-waive na rin o hindi nasisingilin ng SSS ang 1% na processing fee para sa nasabing type of loan. At dahil alam na natin ang mga detalye sa pag-a-apply ng SSS Calamity Loan, ngayon pag-usapan naman natin kung sino-sino nga ba ang qualified na mag-apply dito. So una sa mga qualifications na kinakailangan nila, dapat meron kang at least 36 months na posted contribution upang makapag-avail ng loan. At 6 dito ang dapat na ibayad sa loob ng 12 months bago mag-apply ng loan. So baka naguguluhan kayo, so i-explain ko ulit sa inyo. So dapat daw meron kayong 36 months na posted contribution. At dapat nakapagbayad kayo ng 6 months within a year. So for example, gusto ninyong mag-apply ngayong July. So dapat nakapagbayad kayo ng monthly contribution at least 6 months from July 2024 hanggang June 2025. So kahit putol-putol yan, basta umabot ng 6 months, pwede pa rin po kayong mag-apply ng SSS Calamity Loan. At para naman sa mga self-employed at nabibilang sa voluntary contributors tulad ng mga OFW at non-working spouse, dapat ikaw ay may 6 na posted contributions under the same type of membership bago makapag-avail ng Calamity Loan. So baka naguluhan naman kayo. So for example, employed kayo noon. Tapos tumigil na kayo sa pagtatrabaho at nag-self-employed na kayo or OFW or voluntary contributor. So dapat meron kayong 6 months na hulog as voluntary or 6 months na hulog as self-employed or 6 months na hulog as OFW. Kasi kung meron nga kayong 36 months na posted contribution pero employed naman kayo nung time na yon, tapos ngayon voluntary na lang kayo, tapos wala pa kayong 6 months sa paghuhulog as voluntary, hindi pa rin kayo makakapag-avail ng Calamity Loan. So dapat meron kayong at least 6 months within a year as voluntary, self-employed or OFW. So for example, July kayo mag-a-apply, dapat meron kayong hulog from July 2024 hanggang June 2025 as voluntary or self-employed or OFW. At dapat rin hindi ka pa nakakatanggap sa alinman sa mga final benefits na pinagkakaloob ng SSS tulad ng Permanent Total Disability or retirement benefit. At sunod, dapat daw walang kahit anumang utang sa SSS na hindi nababayaran sa takdang araw or due date. At dapat rin daw walang kasalukuyang utang under loan reconstructing program at dapat rin daw tapos ng bayaran ang previously availed Calamity Loan. At ngayon alam niyo na ang mga detalye sa SSS Calamity Loan at pasok naman kayo sa qualifications, punta na tayo sa pag-a-apply ng SSS Calamity Loan. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. At may makikita tayong ganito, so i-click lang natin itong create a my.sss account at i-click lang natin itong login.
Pagkatapos dito, kailangan ninyong ilagay yung user ID at password ninyo. By the way guys, kung wala pa kayong user ID at password, may video na po kong ginawa kung paano i-register yung SSS number ninyo sa online. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para madali nyong makita. At kung nalagay nyo na, i-click nyo na po itong sign in. So dito baka nagtaka kayo bakit meron ng time-based one-time password yung sa akin. Kasi ginawan ko na po yan. So kung gusto yung malaman kung paano, lalagay ko na lang yung link sa description box. So dito, pwede kayong pumili kahit saan dyan, i-click nyo na lang ang get pin. At pagkatapos, ilagay nyo na lang po ang pin dyan at kung nalagay nyo na, i-click nyo na ang login. And then may makikita kayong ganito. So kung gusto nyo palitan yung password niyo, pwede nyo i-click ang change password. Pero kung gusto nyo na yun pa rin yung password niyo, i-click nyo na lang itong wave. So nasa sa inyo na po yan. Sa akin, winave ko kaya ito yung lumabas. So i-click lang natin ang OK. At may makikita kayong data privacy notice dyan. So dito i-click nyo na lang sa baba ang I agree. And then mapupunta na kayo sa homepage ng inyong SSS online account. So bago kayo mag-proceed sa pag-apply ng Calamity Loan guys, make sure na meron na kayong bank account na nakaregister sa inyong SSS disbursement account. Kasi doon po ihulog yung pera. So take note po, bank account dapat ang nakaregister doon kasi kung mga e-wallets kagaya ng GCash, Paymaya, hindi po pwede. Dapat bank account talaga kung kayo ay mag-a-apply ng salary loan or calamity loan. At dapat yung bank account na ipaparegister ninyo, dapat sa inyo po nakapangalan. Dahil kung ano yung pangalan ninyo sa inyong SSS account, dapat yun din po yung pangalan ninyo sa bank account na gagamitin ninyo. In short po, hindi kayo pwedeng humiram ng mga bank account at ipaparegister ninyo sa inyong SSS account. And by the way guys, hindi ko na ituturo sa inyo ang pag-apply ng bank account sa inyong disbursement kasi medyo mahaba yan at marami kayong dapat gawin. So ngayon kung meron na kayong bank account na nakaregister sa inyong SSS account, punta na tayo sa pag-a-apply ng SSS Calamity Loan. So hanapin at i-click lang natin itong Calamity Loan. So ito po, itong may box. And then kung ganito yung makikita ninyo, no available Calamity Loan Assistance Program at this time. So ibig sabihin yan, wala pang ino-offer na Calamity Loan si SSS. Or kung meron man, hindi kasali yung lugar na nakaregister sa inyong SSS account. So for example, yung lugar na tinitirhan mo ngayon ay nag-declare ng state of calamity. Pero yung address mo sa SSS account mo ay hindi naka-address doon. Ang dapat mong gawin, pumunta ka sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar, tapos ipa-update mo yung address mo ngayon. Magdala lang po kayo ng mga supporting documents na nagpapatunay na doon na talaga kayo nakatira. At kung pagka-click ninyo ng Calamity Loan at ganito yung makikita, tapos dito pwede na kayong pumili kung anong typhoon or calamity yung tumama sa inyong lugar. So i-select nyo na lang po dyan at kung nakaselect na kayo, i-click nyo na po itong proceed. At pagkatapos makikita nyo na po ang loanable amount ninyo dito. So kung ano yung pinakamataas na nakikita ninyo, yun po ang pwede ninyong ma-loan. So kung ayaw ninyo ng maximum, pwede kayong mag-type kung magkano yung gusto ninyong i-loan. Tapos dito sa baba makikita nyo po yung bank account kung saan ipapadala yung pera, tapos yung bank account number. So i-double check nyo pong maigi yan. Tapos dito sa baba makikita nyo po yung certifying employer. So make sure guys, yung employer na nakalagay dito, dapat yun din po yung employer ninyo ngayon. Hindi po yung dating employer. Kasi kailangan i-certify ng employer para ma-approve yung loan ninyo. At kung okay na at na-review nyo na, dito naman tayo sa baba, i-click nyo na lang po itong proceed. And then mapupunta tayo sa undertaking for calamity loan. So dito i-click lang natin tong box katabi ng click to confirm para ma-checkan. Pagkatapos dito makikita nyo po yung home address niyo, yung typhoon calamity, tapos yung loanable amount. Tapos dito makikita nyo po yung bank account kung saan ipapadala yung pera. Tapos dito sa baba i-double check nyo pong maigi yung certifying employer. Kasi napaka-importante po para ma-certify ng employer ninyo yung calamity loan application. At kung okay naman lahat at wala namang problema, dito na tayo sa baba, i-click lang natin ang submit. And then may makikita tayong ganito, do you want to continue? So i-click lang natin ang okay. And then may makikita po tayong ganito na successful na daw yung pag-submit ninyo ng calamity loan application.
So mag-antay-antay na lang kayo, pero dapat inform nyo talaga yung employer ninyo na nag-apply kayo para ma-certify nila. Pagkatapos ma-certify ng employer yan, for approval na ni SSS. So kapag ganun, check nyo na lang from time to time yung bank account niyo kung pumasok na ba yung pera doon.